Hello, hello, Taurus Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 2026 Wheel of Fortune reading. Maraming aspeto ng buhay mo ang pag-uusapan natin. Ano naghihintay? Alamin niyo po yan later. But first, mga Taurus, ihanda mo na yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the month. This is yourself. Ooh, beautiful, beautiful. In your wealth, in your family, in what you need to receive now, beautiful, in your well being, in your love life, in your career, in your friendships, at in your future. Alamin natin yan later kung ano yung nag-iisang bagay na yan. But first, mga Taurus, thank you muna ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, sa mga nagla-like at nagko-comment. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, please tulungan nyo ako. Do not skip your ads. Okay? So, at the bottom, meron kang the Four of Wands. Sabi dito, Taurus, this time, panahon na para mag-focus tayo sa ating mga goals. Ito na yung very, very, very definitive time para tumbukin yung mga dapat tumbukin. Kung ito man ay para sa pamilya, halimbawa, merong kang move na magbibigay ng stability for your family, this is the right time. Halimbawa, nag-iisip ka na kung lilipat kayo ng bahay, o nag-iisip ka na kung mag-a-abroad ka ba, nag-iisip ka na kung saan ka mag-a-apply, kasi gusto mong mabigay para sa pamilya yung support ang gusto mo. No? So congratulations, meron kang malaking celebration dahil kitang-kita ko dito, kayang-kaya mong abutin yung goal mo. Congratulations po. Tingnan mo naman in your core energy. This is you, yourself. You have the Ten of Pentacles. Ikaw itong gumagawa ng legacy mo this time. Alam mo, malaki ang tsansa mo na umasenso, yumaman, lumago. Kung ano man tong goal na ito na tutumbukin mo this time, it will lead you to a long-lasting na talagang biyaya. Example, this time dadapo na po yung licensure exam. So makaka-apply ka na sa isang permanenteng trabaho para dire-diretso ang kita. O kaya ngayon meron kang ribbon cutting para sa isang negosyo or sideline or online shop or work from home setting ka, baka VA ito, no? Na talagang maulan ang kayamanan dito. So congratulations. Nako, manlibre ka naman Taurus, talaga namang papaldo ka sa pera this time. Okay? Clarify natin to. So siya nga pala mga Taurus, tanungin kita, ano yung pangarap mo para sa iyong sarili ngayon? I-comment mo nga sa baba para matupad yan. Claim it, write it down, i-manifest natin yung dream mo, yung pangarap mo for you. Okay? Ten of Pentacles, the Six of Cups. Alam mo, narinig ko dito, parang hiniling mo to nung bata ka pa. Itong, itong paglago ng buhay mo ngayon. Dream mo to before eh. Bigyan kita ng example ha. Halimbawa, nung bata ka, pinangarap mo, gusto kong magtayo ng parlor. Biglang boom, nagawa mo ngayon. Para itong regalo mo sa iyong childhood self na gusto kong lumago balang araw, gusto kong makabili ng bahay balang araw, gusto kong makapagpatayo ng sarili kong negosyo balang araw. And ginagawa mo siya ngayon. You are fulfilling your childhood dream. For others naman po dyan, kung ikaw ay nanggaling sa isang mahirap na sitwasyon, na akala mo hindi ka makalagpas, this is your sign. Makalagpas ka, panalo ka sa isang mahirap na bagay at aanihin mo ngayon yung kaching-kaching. Example, nahirapan ka sa laban mo tungkol sa mga mana or hatian ng property, makukuha mo na yan ngayon, panalo ka.
Parang ganon. Kung nahirapan ka halimbawa sa iyong pagkatayo ng negosyo, ngayon nagagamay mo na, kumikita ka na ng malaki. Parang ganyan. It's all about you celebrating the success of really the outcome ng pinaghirapang bagay. Congratulations. I-claim mo to ha, para sa iyo yan. In the area of your wealth, kayamanan, you have the Ace of Swords. Really, a breakthrough card. Pinapakita dito na napakaliwanag, napakalinaw ng iyong direksyon. Hindi ka tulad dati na parang litong-lito ka, hindi mo alam kung ano ba yung karerang gusto ko, or dapat kong gawin sa buhay, pero ngayon napakalinaw. And breakthrough card to ha, ibig sabihin na ipanalo mo. No? Naipanalo mo yung isang laban na akala mo hindi ko kaya. Nakita ko rin dito na parang merong magandang pag-uusap, negotiation na mangyayari this time. Because this is a very big communication card. No? Pinapayuhan ka dito na ito yung panahon. Ito yung panahon na uubra para sa'yo lahat ng pag-uusap. Example, nagbebenta ka sa kliyente or kinakausap mo yung attorney, kinakausap mo yung mga kamag-anak mo about sa mana, or nag-uusap kayo buong pamilya para sa common goal, talagang wala nang harang para tumbukin ito, no? Nakita ko rin for others, panalo. Yung word na panalo. So, kung ano man yung panalong makukuha mo this time, para sa iyo yan. Congrats po. Clarify natin. Ace of Swords, pa-clarify Holy Spirit, Spirit Guides. Siya nga pala mga Taurus, ano pong ginagawa nyo today? Habang nanonood po kayo ng ating reading, comment down below. Ikaw ba'y nasa biyahe or nasa palengke ngayon? Ikaw ba'y nasa trabaho? Comment down below. The Ace of Swords, meron kang the Devil card. Ooh, wow, beautiful. Nakalaya ka na or makakalaya ka sa kadena ng mga bagay na akala mo hanggang dun ka lang. Kasi nga natumbok mo eh. Natumbok mo yung parang mahirap na parte, nakalagpas ka doon, and you realize, uy, malaya na ako sa kadena ng talagang desyerto, kadena ng pagkahikahos. Ito yung panahon na aangat ka, Taurus, dahil you realize what to do. Pagdating sa pangarap, pagdating sa future, pagdating sa kayamanan mo, sa kaperahan mo, no? Hindi ka na papatali sa maling bagay. Example, for a very long time, ikaw ay nahulog sa isang paluwagan na sabi mo, ayoko na dito, bakit ba ako sumalip-salip pa dito? Pero syempre, marami pang ikot yan, di ba? Iikot pa yan para lahat ng members ay makasweldo. So, feeling ko ngayon, makakalaya ka na dyan. Pwedeng utang din ito, no? Makabayad ka na sa utang, or mabawi mo na yung nakasangla. Merong paglaya sa isang problemang pampera at panalong-panalo ka dyan. Congratulations. Okay? In the area of your family, sa pamilya meron kang the Four of Swords. Meron bang mga away? Meron bang mga isyong pampamilya? Pinapayuhan ka dito na magpahinga. Parang wag mo na munang i-big deal, wag mo nang i-prioritize yung mga gusot-gusot or issue. Ano? Parang sabi dito kapag nag-cool off yung issue, doon yan solve on its own. Okay? So payo sa'yo ngayon, Taurus, na hindi mo kailangan bumira or i-big deal lahat ng issue. Hayaan mo lang mag-die down. Hayaan mo lang na ma-solve yan on its own, na hindi mataas ang emosyon, hindi, parang, ang narinig ko kasi dito, hindi porket may issue, kailangan banggaan agad, kailangan haharapin mo agad. Hayaan mo munang kumalma ang lahat para maharap ito ng maayos. Narinig ko rin dito na meron kang pinagdasal tungkol sa pamilya. No? Maaring para sa bahay, para sa school ng mga anak, sa mga magulang mo na oldies na siguro, meron kang prayer at narinig ko na your prayers are being heard. Napakinggan. Ano po? Kaya panahon to para kumalma ka, mag-relax ka lang. Yung mga alalahanin sa pamilya, itaas mo sa Diyos and everything will be taken care of. Okay? Ang focus mo daw ngayon magpahinga. Parang pinapayuhan din kayong pamilya magbakasyon. Parang ganun eh.
Mag-bonding time kayo, baka wala na kayong time kasi sa isa't isa. So panahon to for you to have some rest, vacation with the family. Ten of Swords, the Knight of Pentacles. Yes, panahon talaga to slow down, Taurus, slow down. Huwag ka masyadong magmadali or mag-aligaga. Sabi dito, sa sobrang kayod mo sa yung endeavor, sa yung mga ginagawa, nakalimutan mo na to really bond with your family. So, panahon to for you para alalahanin na lahat naman ng pinagsusumikapan ko ay para sa kanila. Pero kung ako ay sub-sub sa trabaho every single day, ano naman yung relasyon namin, 'di ba? Parang ano ba yung time na binibigay ko for them? Kailangan dito magkaroon ka ng maraming oras para sa mga kamag-anak, sa mga anak, magulang, kapatid, no? Pamangkin, apo, no? Panahon to for you to just relax because whatever you're planning to do para sa pamilya, aandar yan in God's perfect timing. Gugulong naman yan eh. Magtiwala ka lang daw. Damihan ang dasal, damihan ang tiwala, gawin lang yung makakaya, and then relax. Okay? In the area of your what you will receive, meron kang the Knight of Pentacles. Dalawang beses po lumabas si Knight of Pentacles. Ramdam ko dito yung salitang aandar na daw. Meron kang inasikaso eh. Meron kang parang inatupag nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan at parang ang daming delay, di ba? Ang daming harang, ang daming kailangang asikasuhin, ang daming kailangan busisiin. Pero narinig ko dito yung word na aandar na daw. Wala nang harang, wala nang aberya, wala nang sagabal. Dediretso na ito. Kaya asahan mo this time, Taurus, na super, super busy mo na tumbukin yung trabaho or yung goal na ito. Kaya nga talagang pinapayuhan ka na lahat ng pahinga na pwede mong kunin mo ngayon. And huwag mong kakalimutan yung oras mo sa pamilya para yung inaasikaso mo ay balanse. Kasi kapag nakatutok ka lang sa isang bagay, baka ma-burnout ka eh. Pero kung babalansehin mo yan na sa araw, trabaho, pero sa gabi, pamilya, may balance, may paggaan, may ginhawa. Pinapayuhan ka rin na huwag magmamadali, relax ka lang. Gagana naman yung plano mo. Hindi naman porket nagmamadali ka, successful agad yan, di ba? Hindi naman porke mabilis ay okay na. Panahon to para maging metikuloso ka sa bawat hakbang dahil nga meron tayong goal na iniingatan. Meron tayong milestone na balak tumbukin kaya relax ka lang sa iyong mga ginagawa. Okay? Knight of Pentacles. Ang importante naman dito, Taurus, umaandar ka eh. Hindi ka nakahinto, hindi ka hayahay, hindi ka kampante. Gumagalaw ka naman. Pero kailangan, ano ka, parang maingat. Yan, maingat ka sa bawat hakbang. Knight of Pentacles, the Sun card. Wow, wow, wow. Sun card's all about happiness, good news, enjoyment. Nakita ko dito na kung ano man tong pinaplano mo na balak mong hakbangan, it will be successful. Antabayanan mo yung magandang balita tungkol dyan at magandang resulta na kakahinatnan nito. Asahan yung kaligayahan at saka selebrasyon. Both cards are telling me, okay yan. Success yan. Maganda yan. Kaya huwag ka na mag-alala, huwag kang mag-rush, huwag kang magmadali dahil it will be good. Congrats po. In the area of your well-being, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, i-prioritize mo yung sarili mo, yung kalusugan mo, yung iyong mental health. No? Alam ko na priority mo yung isang bagay, pero baka mamaya magkulang ka sa tulog, magkulang ka sa pahinga. Narinig ko dito, baka mamaya nagpapalipas ka ng kain. Sobrang tutok mo kasi dyan, nakakalimutan mo na yung oras, no? Kaya minsan, sobrang puyat, sobrang pagod. I understand naman na talagang masipag ka ngayon tukol sa isang bagay. Pero huwag kalimutan ang kalusugan, okay? Kapag alam mong lunchtime na, break, take a break. Kaya mong balikan yan mamaya. O kaya kapag dapat matulog na para makakompleto ng 7 to 8 hours, gawin mo. Kasi importante yung katawan mo, i-prioritize mo yan. Kasi ang katawan mo, ang isip mo, yan ang puhunan mo para sa kayamanan, di ba? So alagaan, i-prioritize ang health.
Page of Pentacles. Narinig ko rin dito na I understand na parang bago ka lang ba dyan sa trabahong yan? O meron kang bagong inaasikaso kaya parang nakalimutan mo na ang sarili mo? Sabi dito, mas effective ka at saka mas magaling ka kumilos kapag okay ang katawan eh. At saka pag hindi ka nagpapalipas ng kain. Page of Pentacles, the King of Cups. King of Cups all about happiness, fulfilled heart. Sabi dito, kung saan ka masaya, kung saan ka panatag, kung ano yung nagdudulot sa'yo ng happiness, completeness, and satisfaction, doon ka. Kasi pangit naman 'di ba kung ginagawa natin yung mga bagay na labag sa ating puso. So kung talagang maligaya ka diyan, samahan mo 'to ng moderation, no? Hindi pwedeng pinapabayaan mo ang sarili mo, ang puso mo, kaligayahan mo dahil lang nakatutok ka sa isang bagay, okay? Your heart matters, your happiness matters, okay? In your love life, you have the Four of Pentacles. Nako, sa mga single dyan, open yourself ha. Hindi pwedeng naghahangad ka ng pag-ibig pero wala ka namang lakas ng loob to go out and date or to meet new people. Sabi mo, okay na ako dito sa isang sulok. No. Wala ka mamimit dyan kundi alikabok. Di ba? So if you want to meet someone, open yourself. Pwede kang mag-online dating or mag-clubbing or pumunta ka sa mga social gathering para ma-meet mo talaga yung para sa'yo. For others naman na may love life na, mayroon ng partner, may asawa na, kita ko dito yung stability. Stability sa love life mo, sa inyong dalawa, going strong, kumbaga. Pero pinapayuhan ka na kailangan aware ka, Taurus, sa mga needs ng isa't isa. Kung ano yung kailangan niya, dapat nararamdaman mo na kailangan niya yon, ibigay mo. At ganoon din siya sa'yo. Panahon to for you to really put more effort sa needs ng bawat isa. No? Kung kailangan niya ng isang bagay pero hindi mo naintindihan nung unang beses, baka kailangan na maging sensitive ka ngayon. Na parang, ay, kailangan pala niya ito, tulungan ko siya. You need to be there to each other. Okay? Four of Pentacles. Meron kang 4 and 4 here. Angel number po yan of divine protection. Kaya okay ka ngayon, ligtas ka, safe ka. Huwag ka mag-alala. Okay? 4 of Pentacles. The Ace of Wands. Sa mga single talaga dyan, merong isang bagong love life coming in. Congratulations. Kaya buksan ang sarili, baka mapunta to sa iba, sayang. Diba? For others naman dyan na may love life na, parang kailangan daw ibalik yung spark sa pag-ibig. Whether masyado kayo nakafocus mag-partner sa negosyo o sa kapirahan, parang kulang na ng time to each other. Sabi ko nga kanina, tingnan mo yung needs niya. Nabibigay mo ba yung needs niya? Nandyan ka ba for your partner? Panahon to for you para ibalik yung spark. Maaring mag-date kayo, magbakasyon, labas-labas, o kaya i-date mo siyang biglaan, surprise mo siya, parang ganon. Kailangan manumbalik yung sigla, tamis, at excitement sa inyong ugnayan. Okay? In the area of your career, meron kang end card. Nakita ko dito, Taurus, na meron kang dapat tapusin, putulin tungkol sa isang bagay sa iyong karera. Example, time na para baguhin ko yung pakikipag-ugnayan ko sa aking mga katrabaho. Kasi na-realize mo all the time, palaging binabagsak sa mesa ko, yung mga trabaho nila, kanila naman yun. Bakit ako yung gumagawa? So parang puputulin mo na yan ngayon. Ibibigay mo na sa kanila yung kanilang responsibility para makapag-focus ka on your own. Halimbawa din, balak mo ng mga ibang bansa, ayaw mo na sa trabaho mo dito sa Pilipinas, sabi mo, abroad na ako. Para sa pamilya, para sa goal namin. So, meron ka talagang tinatapos ngayon. Na na-realize mong, ayoko na dito, sobra na, tama na, I want growth, I want something new. Halimbawa din, this time around, meron kang trabaho pero na-realize mong kailangan ko ng additional na sideline. So mag-online shop ka halimbawa. So may trabaho ka sa araw habang gumugulong yung online shop mo. Nagbago yung routine, nagbago yung schedule. So merong nag-end. Nag-end yung kapos. Tapos nagsimula yung isang bago. Parang ganyan.
So kung ano man yung dapat tapusin tungkol sa isang career path mo, panahon na ito. And time na for you to start something new. Kung sideline man yan, or negosyo, or mag-iiba ka ng trabaho, or mag-iiba ka ng pupuntahan, ito na yung panahon para lumarga yung isang plano. End card, meron kang dalawa, tatlo pala, Two of Pentacles, the Knight of Wands, and the Queen of Wands. Beautiful. Panahon to for you to be independent at magtiwala sa iyong sarili na kung ano man tong tatapusin mo at sisimulan mo ay kayang-kaya mong gawin. You really need to be optimistic, maging go-getter, sunggaban, parang ganon. At panahon to for you para mag-decide, no? Mag-decide ka na para sa move mo, be confident in that move para mag-end na yung suffering ngayon at makapagsimula ka na talaga ng tatahaking bago para sa'yo. Okay? Kung meron ka mang career change or sisimulan na bagong aspeto sa buhay mo, pataasin ang self-esteem, panatalihing balanse ang buhay, huwag kang papasindak sa paligid, and sugod laban, kaya mo yan. Charging forward is your key to success. Okay? In your friendship, sa mga friendship sa paligid, meron bang mga away? Meron bang mga gusot? Narinig ko dito na kailangan mo magpahinga. Parang huwag kang makipagsabayan. Huwag mong i-big deal yung issue. Learn to walk away. Narinig ko na hindi worth it yan. Hindi worth it yung mga friendship na yan, yung mga ganyang pataasan ng ere, payabangan, puro chismis, puro silipan ng mga buhay ng kanya-kanya, no? Get out of that friendship. Hindi yan masaya, hindi yan fulfilling. Puro drama lang ang idudulot niyan para sa'yo. Okay? Five of Wands, the King of Pentacles. Panahon to para i-prioritize yung para sa'yo. Tumutok ka na lang sa negosyo mo, sa trabaho mo, kaysa makisama sa mga taong yan na umaagaw ng oras mo na dapat mong ilagak sa kapirahan. No? Example, DH ka, tapos tuwing Sunday, nalabas ka sa mga kasamahan mong DH, pero puro away, puro singilan, puro punahan ng buhay ng isa't isa. Para ayoko na lumabas ng Sunday. Focus na lang ako sa kapirahan ko, sa trabaho ko, kaysa ubusin ko ang oras ko sa mga maling bagay. Parang ganon. Halimbawa, sa work mo ngayon, yung mga kasamahan mo ay parang nag-aaway-away. Ilalayo ko sarili ko dyan, bahala kayo. Focus ako sa aking trabaho. Parang ganyan. Okay? Ang future mo, ito yon, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang fair man, lalaki daw po na mistiso, maputi or puti ang buhok, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Marami kang mga pagkainis or frustration sa maraming bagay. Isipin mo ano yung mga dapat kong matutunan. Ano ba yung lesson na tinuturo sa akin ni God kung bakit ako naantala dito o kung bakit hindi ko makuha yung the way I planned it to be. Kapag na-realize mo yan, gagana yung isip mo, maliliwanagan ka, at makakapag-andar ka na sa tamang paraan. You also have heart, love, deep affection, and caring. Sabi dito, mahalin mo yung mga bagay na alam mong importante sa'yo. Doon ka tumutok. Doon ka maglaan ng effort. Hindi sa mga maling tao or maling bagay. You also have chair empty, someone is living your life. Yes, yung mga maling friends, mga maling grupo, talagang aalisan mo yun, iiwanan mo yun para magkaroon ng streamline at paggaan ng buhay mo. Okay? Ang future ni Taurus, you have the Sun card. Wow! Happiness is coming. Freedom is coming. Celebration is coming. Asahan niyo po yung magandang balita tungkol sa goal mo, sa inaasikaso mo ngayon, and you will celebrate soon. Hindi ka makapaniwala na nakuha mo. So, come out, go out, celebrate with friends and family. Maramdaman mo ngayon yung paggaan ng buhay. Congratulations. Naramdaman ko dito yung parang pagtupad sa pangarap. Meron ka talagang aasahan na good news about something at mapapanatag ka na dahil nakuha mo na. Congrats po. Taurus, the Page of Pentacles. Sabi dito kung ano man tong ipa-prioritize mo, kung ano man tong aalagaan mo at pagtutuunan mo ng pansin, it will be successful soon.
Hindi lang ikaw magsasaya, kundi buong pamilya mo din. Dahil nagawa mong magtagumpay sa bagay na ito. Halimbawa, licensure yan, nakatuto ka dyan, or trabaho abroad, or nakatuto ka sa isang love life, nakatuto ka sa isang kaperahan, it will be fruitful para sa'yo. Congrats po. Okay? So, Taurus, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong isang question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Queen of Wands, the Nine of Cups, beautiful, and the Ten of Cups. Yehey, agad-agad. At the bottom, meron kang the Judgment card. Alam mo, itaas mo lang kay God. Huwag kang masyadong mag-isip. Huwag kang masyadong magpilit. No? Huwag mong pwersahin. If you confided it kay God, sabi mo, God, ikaw na bahala. Ito yung plano ko, ito yung gagawin ko. Naguguluhan ako, takot ako. Itaas mo lang sa Kanya. That will give you parang kapayapaan and confidence na may backer ako sa langit, kayang-kaya ko to. Meron ka rin daw mga marirealize ngayon. Talagang new life to, new beginning. And you're accepting your destined fate this time. Sabi dito, maging confident ka lang. Magtiwala ka na kaya mo, magagawa mo, maging adventurous ka, maging go-getter ka. Try mo lang, subukan mo lang, and you will realize na, ay, kaya ko to. It will be fulfilling. Alam ko na dinasal mo yan, hiniling mo yan, gustong-gusto mo yan, at sobrang saya ng puso mo dahil nakamit mo. Nasa kamay mo na, nasa realidad mo na. And you will have a happy, fulfilled, and talagang successful life. At yung dream mo para sa pamilya, magagawa mo. This really fortune after difficulty. Nahirapan ka man noon, napagod ka man noon, nawalan ka man ng pag-asa noon, pero ngayon, tinataas mo na kay God. Sabi mo, God, kung talagang para sa akin yan, tatanggapin ko. Here you are. Pinasok mo, ginawa mo. And unti-unti mo nakita na, this is really for me. Very fulfilling, very happy, kontento na ako dito, masaya na ako. If you're waiting for a yes or no, yes, 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 yes. Maganda yan. Gora mo yan. It will lead you to your success and long-term happiness. Congrats po. So Taurus, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July Wheel of Fortune reading. So swertehin ka na after this. Congratulations. Sa po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po mga Taurus for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.